September 16, 2016, nag-decide ako umattend ng retreat sa Tagaytay. Mag-isa ko lang noon. So, habang nasa bus ako, napansin ko, sobrang ganda ng sikat ng araw. So, kinausap ko si Lord kung anong mangyayari that day. Isa lang yung na-feel ko, that something good is going to happen. Pagdating ko dun sa retreat area, ako yung pinaka-late. Nag-i-start na pala sila magpakilala isa-isa. Napansin ko agad tong si Carla. Siyempre, nung una, hindi ko masyadong pinapansin. Kasi gusto ko nga mag-concentrate talaga sa mga activities. Since it's a 2 days stay in retreat, maraming time na nakakasulubong ko siya. I can't help it, pero habang tinitignan ko siya, unti-unti, na-check yung mga non-negotiable list ko. So, meaning, type ko talaga siya. Hindi ko makakalimutan yung time na tumabi sila sa amin nung merienda. Since group of boys kami, nagbubulihan kami, na-feel ko kagad sa kanya na masungit siya. Her first word to me was, "Close pa tayo?" Sabi ko, ang sungit nito ah. Tsaka sobrang taas ng wall niya. Pero sa loob-loob ko, nakaka-challenge. And the rest is history. After a month, nagkaroon kami ng reunion. Since di naman kami close, syempre magkalayo kami ng table. Tinignan ko lang siya sa malayo. But you know what? God really has a plan for us that day. Nagkaroon ng numbering system. So, naging magkatabi kami ni Carla. Di ko na yun pinalampas. Buong program, nagkwentuhan lang kami. Binakuran ko na. Pero yun nga, since taga-Isabela siya at taga-Cavite ako, sabi ko, maganda siya, type ko siya. Pero ayoko ng LDR. Lahat ng kakilala kong LDR, nag-break. So, hindi ko siya pinorsu kasi alam ko, mahihirapan lang ako. Come February 2017, nag-travel kami ng mga workmates ko papuntang Cagayan. Dahil naisip ko malapit lang siya rito, minessage ko siya. Since may common na kaming pag-uusapan, nagtuloy-tuloy yon buong araw. Saya ko noon kasi yung sobrang masungit at sobrang mailap sa lalaking si Carla May nakikipag-usap sa akin at ine-entertain yung mga messages ko. Sabi ko sa sarili ko, may tinatagong bait din naman pala tong dragon. Since that day, almost araw-araw na kami nag-uusap. Natuwa ako kasi interested din siya sa insurance at usapang financial. Sabi ko, uy, same values kami at magaling din siya mag-ipon. Almost all aspects ng buhay na pagkukwentuhan namin. From chat to text, then tawagan, tapos naging video call. Naging spontaneous yung flow. Then, May 2017, na-feel ko, attached na ako sa kanya. Gusto ko na siyang ligawan, pero ayokong sa chat or phone lang sabihin. Pero, sabi ko sa kanya, may gusto kong sabihin, kaso gusto ko personal. Pagdating ng June, I packed my bag and went to Kawayan, Isabela to surprise her. Never pa ako nakapunta doon. Wala din akong kakilala, tapos ako lang din mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala nagagawa ng pag-ibig. Magagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon. So, nung nagkita kami, sobrang kabalo ko noon. Binigay ko sa kanya yung handcrafted gift ko sa kanya na may name niya. Tapos, nakalagay doon sa likod, I have traveled 447 kilometers just to see you. And that night, I told her, naliligawan na siya. 2 years after, I proposed to her. Today is the day I'm going to marry the most beautiful girl in the world. This is just the beginning of our next chapter. I will cherish you forever. Susuportahan kita sa lahat ng needs mo. Pangako ko, I will always choose you